Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. Ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, bilang tugon sa sulat ng ating ES, una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag kapag Senate inquiry in aid of legislation. Hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isapubliko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Ngayon inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs.
itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, Madam Chair. Thank you, Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami.